PBBM nung siya po ay nag-inaugurate ng Antique Airport nitong Lunes. Kaya inulit-ulit po sa akin na huwag pong makipag-away at ang sagot ko naman po sa akin na dinidepensahan ko na lang po ang sarili ko kapag binabanggit ang pangalan ko. At maraming salamat po sa media at narito po kayo muli sa pangalawang beses sa isang linggo. I have uploaded the list of projects from the files of Yusek Cabral over the past month, but more of them in the past day, because I waited for the DPWH to officially release the list to the public. And after they said on Monday's Blue Ribbon Committee hearing that the computer is undergoing forensic examination, I said that I will upload the list on Facebook unofficially, and no one objected. So now the public can see how the DPWH budget was spent. Ang paglilinaw ko lang po ay dahil hindi po ito nanggagaling sa DPWH, hindi ko naman po sinasabi na ito po ay may probative value o opisyal o pwedeng gamitin sa korte. Kaya ko nga po din sinusuportahan ang mga panawagan na ang DPWH ang maglabas ng impormasyon nito para nga magamit siya sa mga formal na investigasyon. Pero wala naman po sigurong masama na ilabas ang mga impormasyon na ito for the public's information at baka ang mga concerned citizens ay makakatulong din sa mga investigasyon tungkol sa mga di umano'y anomalous projects. The 2025 NEP was divided according to the table that is behind me, which I also presented at the Blue Ribbon Committee hearing on Monday, according to the file of the 2025 NEP from the office of Yusek Cabral. And as you can see, the allocable budget is 401 billion pesos. Alam niyo na po na ang allocable, ang terminology para sa budget na pwedeng amyendahan ng mga district congressman. Tapos meron din iba pang mga panggagalingan ng mga budgetary allocations ng mga district congressman ayon po sa aking pananaliksik ng mga proyekto na sa mga listahan ng BIP on top at ang OT. Meron pong mga listahan dito na ginagamit para sa additional projects ng mga district congressmen, pati na rin po ng mga party list representatives. Meron din po dito para sa senators, 20.5B, at meron din po para sa iba't ibang mga multi-year projects. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nakatag dito as SANTI, karamihan po mga Maharlika Highway projects. Hindi ko po alam bakit nakapangalan kay Sandy. Meron din pong mga N1 Prio at non-allocable. Ang Department of National Defense ay may mga bases under the TCAS project na iniimplementa ng DPWH. Kaya para sa mga nasabing mga proyekto, wala po akong nakikitang anomalya. At ang intriguing lang sa akin, kung meron pong, sabihin po natin mahigit 500 billion pesos of projects in the DPWH NEP na may identifiable na mga proponents, which can also be used for further investigations on the links between these proponents and the contractors who were later awarded the projects funded by these budgets. Meron pong almost 200 billion pesos ng mga proyekto na nasa ilalim ng mga tinatawagang tag. Kabilang dito ang BINI 10, F1, OPESSAP, OT2, at SENTI 2025. At tinanong ko po si Secretary Bonoan noong Lunes kung alam po niya ba sino ang nagpapondo ng mga proyekto mula sa mga tags na ito, at sabi niya hindi niya alam. Itong file naman po ay galing
sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral. At sa aking sariling distrito, meron pong mga proyekto na kabilang sa mga listahan ito na tatalakayin ko din. So hindi lang po ito basta-basta listahan. Ito lang po ay nagbibigay ng impormasyon bakit may mga proyekto na ibinababa sa mga distrito namin bilang mga kongresista na hindi naman po inisyatibo ng kongresista at nais ko lang malaman ng publiko at malaman para sa sarili kong impormasyon sino ba ang nagpapondo ng mga proyektong ito dahil siguro naman mahalagang impormasyon ito lalong-lalo po dahil yung mga nasabi pong mga unidentified tax ay nasa mahigit kumulang 161 billion pesos sa 2025 net. Kasama din na din po doon ang leadership. So that's, I think, on the next slide if you can go to that. Nasa Facebook page ko po ang list ng mga projects na nagbubuo ng 161 billion pesos sa 2025 net ayon sa file ni Yumaong Yusek Cabral. At pagkatapos ng approval ng budget, na-bid out ang mga projects, at nasa DPWH records ang winning contractors, kaya binangga lang po namin ang winning contractors sa mga nasabing mga project tags. At ito po ang mga top contractors. Ang number 1 at number 2 ay mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. Ang karamihan po nito ay nasa CENTI 2025 list. Nabanggit ko na din po noong Nobyembre pa, yung CENTI 20 list na 20 billion pesos of projects na may mukhang pre-ordering or pre-arrangements sa DPWH budget. At sa puntong ito, uulitin ko lang po na hindi lang pagkatapos ng namatay si Yusek Cabral, nabanggit ko na meron akong listahan at files mula sa kanya dahil dito po sa inyong House Media Center, tinalakay natin ito noong Nobyembre. Nanawagan ako na proteksyonan si Yusek Cabral at ipreserba ang kanyang files at ikinalulungkot ko po na matapos lang isang buwan, namatay siya at doon inaksyonan ang pag-preserba ng kanyang files. Noong Nobyembre pa ko po sinasabi ito, nanawagan ako na maging siyang state witness or mabigyan ng witness protection para maipaliwanag din niya ang mas malaki pang mga anomalya sa alokasyon ng DPWH budget. At all that time, wala din pong nagsabi na unauthorized pong kinuha ang files mula nung sinabi ko po ito in public pa sa Nobyembre. But moving on the list, you can see the rest of the contractors named here. Ayoko pong mag-reach ng conclusions na may anomalya o korupsyon sa mga kontratang ito. But I would like to point out that first, I credit PBBM for opening up the discussion on corruption in the DPWH and exposing his own list of the top 15 flood control contractors in early August 2025, where it was pointed out that there is a high concentration of projects awarded to the top contractors. 20% more or less went to the top 15. The top 15, based on our estimates, and these are imprecise, meron din po kasi mga hindi namin mahanap sa DPWH records na mga proyekto dito, pero sa mga nahanap namin, the top 15 contractors of this 161 billion pesos list of projects got 25% of these projects. At ang lumalabas, mas mataas ang concentration ng mga proyekto na na-award sa mga top contractors at mas malalaki ang mga average halaga ng mga kontrata ng mga proyekto sa mga nasabing listahan. If we could please go on to the next slide. Kahawig po nito ang mga top contractors ng mga
DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Meron din pong files mula sa opisina ni Yusek Cabral na naglalaman ng mga saro ng mga proyekto na pinondohan ng unprogrammed appropriations, pero hindi ko pa ito tinatalakay dahil may iba naman din pong mga nag-distribute at public documents naman po ang mga listahan ng mga proyekto na pinondohan ng mga unprogrammed appropriations. Ang ibang mga journalists ay pwedeng gumawa din ng pananaliksik tungkol dito. Pero ang ginawa lang po ng aking team ay binangga ang mga proyektong ito sa DPWH records ng mga winning contractors, at nakita po namin na ang top 15 contractors mula sa UA, more or less, ay nakakuha ng mahigit 30% ng pondo ng DPWH mula sa UA. So kung mataas ang concentration ng top contractors sa flood control, at dahil over 20% daw ang top 15 doon, mas highly concentrated pa ang mga winning contractors ng mga proyekto na nanggagaling sa UA. At ang ipa-point out ko po kasi ay, of course, as all of you know, ang UA projects ay hindi inaaprubahan ng Kongreso. Ito po ay hindi itemized sa General Appropriations Act kung hindi inaaprubahan ng lump sum. At ang pumipili ng mga UA projects ay ang DPWH. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nabigyan ang publiko ng pagkakataon na mapakinggan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong Lunes, at natanong ko siya paano na pinipili ng DPWH ang mga proyekto sa UA, at ang kanyang sagot ay ito yung mga hindi na pagbigyan sa GAA. That's a very logical response. Pero lilinawin ko lang din po na ang UA ay 213 billion sa taong 2023 at 2024 para sa DPWH projects. 60 billion sa 2023, 153 billion sa 2024. At ang GAA sa taong 2024 at 2025 ay umabot po sa almost 2 trillion pesos. Kaya ito po ay parang 10% lang ng halaga ng GAA, pero ang request naman na hindi na pagbigyan para makapasok sa GAA ay baka kasing laki din ng GAA o 2 trillion. Ang punto ko lang po ay hindi sapat na sabihin na ang mga pumapasok sa UA ang mga hindi napagbibigyan sa GAA. Dahil among those na hindi napagbibigyan sa GAA, kailangan pang pumili ano ang makakapasok sa UA. Ganon din po sa mga nakakapasok sa additional budget requests ng DPWH, tulad ng mga nabanggit kong mga listahan na walang identified na district congressman na proponent. Kaya ang tanong ko po, with all due respect sa DPWH, sino ang pumili na sa daming mga proyekto na hindi napupondohan, itong 213 billion sa UA o itong 161 billion sa NEP na hindi ko ma-identify ay nanggaling sa isang district congressman ay napondohan. Ang unang sagot siguro ay somebody in DPWH. Pero dahil sa laki ng halaga na ito at dahil sa sarili kong distrito, ang mga proyekto na kabilang sa listahang ito ay maanomalya dahil sila po ay mas overpriced pa kaysa sa mga karaniwang proyekto
sa GAA, masasabi ko na may mga nakinabang sa mga proyektong ito. At kaya importante na malaman sino ang mga proponents ng mga malalaking halagang proyektong ito para pwedeng investigahan sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 net. If we could please go to the next slide. Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita ko sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanteng highway. Ngunit, ang lumalabas na presyo sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slope protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po natin lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang nagpailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway. If we can please go to the next slide. Mabuting malaman din ng publiko kung saan napunta ang pondo ng unprogrammed appropriations. Marami na pong mga nag-discuss sa publiko na may inilipat na 167 billion pesos. 60 billion pesos mula sa PhilHealth at 107 billion pesos mula sa PDIC sa unprogrammed appropriations. Tapos ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth at PDIC ang nagpondo sa DPWH unprogrammed appropriations projects na ang karamihan ay flood control. Kaya ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth ay ginamit sa flood control. Pero mga karamihan lang po, mga 60% ng UA-funded DPWH projects ay flood control. Ang iba po ay mga roads at slope protection at iba pa. Ang iba pa ay multi-purpose buildings. At sa aking sariling distrito, meron pong almost 50 million peso project para sa bleacher ng swimming pool na sa aking palagay ay many times overpriced din po. Kung titingnan ko lang dito yung billboard, nakalagay dito 47,990,400 pesos na swimming pool na joint venture between Frandel Construction and Development Corporation and VR Patron Builders and Developers Corporation. Ito din po ang mga kontraktor ng mga substandard at nasirang mga flood control projects sa aking distrito. Ako po ay nagkakalap din ng
maraming ebidensya tungkol sa mga substandard projects sa aking distrito at itong dalawa po ang may pinakamarami actually. At consistent with that, marami din pong mga overpriced na mga projects. Pero what makes this project special is according to DPWH records, officially provided for me, not from former Yusek Cabral. This was told to me by the DPWH to have been funded through unprogrammed appropriations. Kaya ang tanong ko sa ating dating secretary ng Lunes, paano pinipili ang mga proyekto na pinopondohan ng unprogrammed appropriations? Dahil sa palagay ko, kung lilipat tayo ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC para sa mga DPWH projects, sana para sa mga magagandang mga proyekto. Maaari ngang sabihin na dapat pondohan ang flood control. Sa implementation lang nagkakamali. Pero sa palagay ko, walang makakasabi na dapat ilipat ang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang 47.99 million peso bleacher ng swimming pool. Kaya sa palagay ko, tama lang na tanungin ng DPWH, paano nyo ba inallocate itong 213 billion pesos ng mga UA-funded projects? Paano nyo inallocate ang 721 billion pesos sa NEP o at least yung mga sa labas ng allocable ng mga district congressman? Dahil pag tinatanong ang DPWH tungkol sa ibang mga proyekto, minsan ang sagot ay Congress has the power of the purse. Lalong-lalo po pag ito ay BICAM insertion. Ang akusasyon nga sa Kongreso ay nakikialam ang Kongreso sa DPWH budget at dapat ipaubaya na lang sa DPWH ang pagpili ng mga proyekto. Pero actually I am introducing another point, which is ang mga nakikita kong mga proyektong pinili ng DPWH sa aking distrito ay maaaring sabihin hindi pinili ayon sa pangangailangan, kung hindi para sa kung anong klaseng proyekto ang pwedeng pagkakitaan. I'm not making a definitive allegation. I'm just pointing out that these projects which are funded by budgets that were not allocated per documents by the district congressman, but by DPWH even, that these are not the kinds of projects that should be funded when the purpose of these funds should be the priority projects of the government. Tila may kumita sa mga proyektong ito. At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang investigahan kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? At bibigyan emphasis ko lang po, pag tinatanong kasi ito sa Kongreso, ang sagot ng Committee on Appropriations at Senate Finance Committee at ng BICAM, wala kaming record kung sino ang nagpasok ng mga proyektong ito sa House o sa Senate. Pero ang punto ko po, malaking porsyento ng budget ay ina-allocate sa mga proyekto na pinipili hindi ng congressman o senador, kung hindi ng DPWH. At hindi tulad ng Kongreso at ng Senado, hindi maaaring sabihin ng DPWH na wala silang record ng proponents. Dahil, unang-una po, kaya mahalaga ang mga tinatawagang Cabral files dahil ito po ay nagpapatunayan lang po ng isang simpleng punto. Ang DPWH ay may records ng mga proponents
ng mga proyekto. At bukod pa sa Cabral files, marami pang ibang mga records ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto. If you could please go to the last slide. Hindi po galing sa opisina ni Jose Cabral. May nagpadala lang sa akin ng listahan na ang title po ay List of Edwin Garjola's DPWH Projects as of 28 August 2025 na ang mga proyekto ay in-itemize bilang kung saan sila nakapasok. 2023 UA, 2024 NEP, 2024 BICAM, 2024 MAIP, 2024 UA, 2025 NEP, 2025 BICAM, 2025 replacement. Hindi ko po maberipika ang authenticity ng file na ito. Ako po ay natutuwa na may mga mabuting tao sa DPWH na hindi ko pa na-meet, nagpapadala lang ng mga files na ito, pero sa tingin ko, mukhang credible ito kasi binangga namin ang listahan ng mga proyekto na ipopost ko din sa Facebook pagkatapos ito sa mga DPWH records. At ito po yung mga tunay na proyekto. At marami sa mga proyekto dito ay na-award sa mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. At ang iba naman ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Wala po akong inaakusa. Ako po ay naglalabas lang ng impormasyon. Pero ang tanong ko lang po ay kung sa 28 August 2025 may ginawang file ang DPWH ng mga projects of Congressman Edwin Garjola, dalawa po ang aking tanong. Unang-una po, ibig sabihin ba may listahan ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto sa lahat ng budget allocations mula UA, NEP, BICAM, MAIP at iba pa? Kung alam ng DPWH ang mga projects ni Cong Garjola, alam pala ng DPWH ang projects ng iba't ibang mga proponents. Kaya, sana, ibigay ang mga files na ito sa Ombudsman so that the proper process can be undertaken and used as in aid of their investigations. At mas maganda kung isa publiko ang mga ibinigay na mga listahan ng mga politiko kahit sa BICAM. Ang sabi ng DPWH, wala silang alam sa insertion sa BICAM. Ayon sa listahan ito, may kopya pa pala sila ng mga projects proposed sa BICAM. Baka naman mali itong file. I'm just sharing what was given to me. Pero ang pangalawa kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House ang mismong na-award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa ang file na ito. Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga? At bakit kung sino-sino pang iba ang kinakasuhan sa mga flood control investigations ngayon, bakit inuna pa ang mga iba na hindi ko naman pong sinasabing inosente? Pero August 28, 2025 ang file na ito. Ang ibig sabihin ng file na to, alam pala nila yung proponent ng proyekto ay may kaugnayan sa kontraktor ng proyekto. At sana matapos ito, ilabas na ng DPWH ang lahat ng kanilang mga files tungkol sa mga proponents ng mga proyekto at pwede rin ipaliwanag ng mga kawani ng DPWH
paano ba binubuo itong budget? Mula NEP, BICAM at UA, pero patungkol naman sa BICAM, sana ipaliwanag din sa atin sino ba ang nagdedesisyon sa alokasyon ng mga malaking halaga na ibinahagi ko na po. Kasi to end po, ang gusto ko lang pong i-emphasize, sa palagay ko, hindi tama na tumingin lang tayo sa Kongreso sa pag-allocate ng budget. Unang-una, dahil the NEP is mostly intact when it gets into the GAA. And the files will show na may mga allocable para sa mga district coms, may mga allocations para sa mga iba din, pero meron mga talagang tinawagang ni former Secretary Bonoan na leadership fund na ang nag-allocate ay nasa DPWH. At sana ipaliwanag sa atin ng DPWH kung may mga iba pang mga nagbibigay sa kanila ng instruction para pondohan ang mga lumabas na maanumalyang mga proyekto, at lalong-lalo po sa unprogrammed appropriations dahil ito po ay pondo na inilaan ng Kongreso ng lump sum at ang ehekutibo ang pumili ng mga proyektong ito. Sana pwedeng ipaliwanag din ng DPWH paano pinili ang mga proyektong ito, dahil kung tunay na maanumalya ang mga proyektong ito at may mga nakinabang sa mga proyektong ito, hindi natin masasabi na sa Kongreso o sa lehislatura po lamang ay may anomalya sa alokasyon ng budget sa DPWH. Pati po sa ehekutibo, may mga nagdedesisyon tungkol sa alokasyon ng mga maanumalyang mga proyekto. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang. At nagpapasalamat muli na sa Lunes, yung ipinost ko sa Facebook na summary ng budget per district ay kinumpirma ng DPWH, at sana ngayon na may iba pa akong mga inilabas, pwede din po nilang ikumpirma kung totoo po ang mga files na ito. Maraming salamat po. Tom, good morning. I'm Mendoza, Manila Times. Tom, you said kanina na yung naunang pang kasuhan yung mga ibang mga sinasabi mong hindi involved. I think you all know who it is. I think Senator Bong Revilla was involved as filed cases sa Sandigan Bayan. And do you think po ba parang may mali na bakit do you think po ba na involved itong si Senator Bong Revilla sa mga sinasabing insertions na ito? Kasi parang sinasabi mo ko na bakit nauna bang kasuhan si Bong Revilla pero hindi sila tulad ni Garjola? Bakit hindi sila naunang kasuhan? Bakit hindi sila yung unang natargetan ng investigations? Ang kasabihan nga po ay selective justice is no justice at all. At I think logically, to achieve the most justice for the Filipino people, dapat unahin ang mga pinakamalaking may alleged na anomaly. At nakikita nga natin ang mga halaga. Hindi lang po ang mga iilang mga substandard projects sa Bulacan First District ang dapat investigahan. Ang problema ng ating bansa ay hindi substandard flood control projects. Ang problema, ang system of allocating the budget and widespread bid rigging sa DPWH. Kahit hindi po flood control, roads, slope protection, streetlights, multipurpose buildings, iba't ibang mga klaseng mga proyekto ay maanomalya, at ang punto po ay ito. Kung investigahan mo ang katiwalian sa isang substandard project, mahuli mo lang ang mga district engineer, contractor, at baka isang proponent para sa isang 84 million peso project. Pero kung investigahan mo ang di umano'y bentahan ng budget na umaabot sa, sabihin po natin, estimate, 300 billion pesos sa DPWH taon-taon na may kaugnayan sa central office ng DPWH, hindi lang po isang
tao o isang district engineering office ang matamaan dito. Ang mga proyekto sa buong bansa ay matamaan dito. At mahirap man na investigahan natin ang napakalaking corruption. I think that's what the Filipino people deserve. Wag lang yung isolated case, pero yung systemic issue. At ang matatamaan siguro, pag investigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH, ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. Ano? Let's say, congressman na kayo, you can only initiate the investigation. Bakit ipapasa pa sa iba? Bakit di pa ipapasa sa iba yung investigation? Since nagpwede naman kayo mag-file ng resolution. Opo, ako po ay nag-participate na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para ibahagi ang files at nais ko nga pong talakayin ito sa Public Works Committee ng Kongreso. That's a very good suggestion and I hope that the chairs of the Infracom committees will take it up. Tas dahil ang realidad, tumigil na ang mga Infracom hearings tungkol sa flood control. Ang paliwanag ay dahil may ICI na. Pero ngayon na inanunsyo na mawawala ng ICI, I hope na tatalakayin ito sa Kongreso. Kasi ang dating sa amin, sir, lagi yung pinapasa sa iba, kailangan investigahan yung ganito, pero meron naman kayong power, di ba? I don't think that's right because ako po ay paulit-ulit na nanawagan na investigahan ito sa Kongreso at hindi po ito magawa ng isang miyembro. Depende po yan sa leadership, lalong-lalo ang committee chair para itakol ito sa kanilang pagdinig. At Nag-file na kayo ng resolution? No. I am waiting for others in Congress to be the ones to do it because if you're being realistic here, yung mga aligned sa mga committee chairs ng Kongreso ang mas likely na pagbibigyan sa mga resolution nila. But sorry, if I can actually correct myself, I was a co-author in the resolution filed by Congressman Egay Elise with other members of the minority. I'm saying this to explain that to increase the likelihood that the investigation on the files of Yusek Cabral will be taken up in all earnestness, then doon ako aasa sa lead ni Congressman Egay Elise na dito po nag-press con noong Desyembre para manawagan na investigahan ang nature of death, pero more of interest I think to the public ang laman ng files ni Yumaong Yusek Cabral. So wala kayong pag-asa sa Congress? Ako po ay naghihintay pa ng sagot sa resolution na inihain namin under the leadership of Congressman Egay Elise. At dahil well-respected senior member ng Congress si Congressman Egay Elise, sana pagbibigyan ang na-file ng resolution. Sir, sorry, what resolution is that? You can look it up. We were here in December regarding the resolution. Cabral. Yes, after the death of Yusek Cabral. So parang nawawalan ka ng pag-asa sa Congress, so kaya pinatasa mo sa iba? That's the opposite of what I said. We're waiting for the committee to tackle the resolution that was filed by Congressman Elise. Tingin mo, ka-actionan ng Congress since na may 401 billion ko po sila? I think that ito ang dapat aksyonan ng Kongreso. Ang sistema ng budget allocation at hindi lang ang isolated case na may di umano'y kickback sa isang district engineering office. Pero yung mahirap po kasi ay ang matatamaan pag proponent ang pinag-uusapan ay mismo ang mga nasa Kongreso. Kaya mas mataas ang pag-asa ko
sa Senate Blue Ribbon Committee here ng Senado dahil si Senator Lacson ay walang allocable. Yun ang that is what he is well known for, na wala siyang allocable, kaya he is freely investigating these budget insertions of the DPWH. Pero pag tayo po dito ay may mga pinoproteksyonan ng sarili nating mga allocable, you're right to point out na may dahilan siguro na ayaw ng iba na talakayin ito sa Kongreso. Pero nonetheless, because Congressman Egay Erice naman filed this here in Congress, and he is a well-respected member, that I believe my chance naman na tatalakayin siya. Kung hindi po ba kayo natatagalan kasi sabi naman na i-file na yung reso, but until this moment wala pang hindi pa umuusad, wala pang binigay na timeline kung na-schedule na po ba yan for committee hearing? Sorry, I can't hear the questions. Yan po. Hindi po ba kayo nababagalan sa Kongreso since na-file na yung reso pero until now wala pang umuusad or hindi man lang hindi pa ba I think the Public Accounts Committee said that they will subpoena the Cabral files as well. Alam mo, ang Kongreso kasi ay may recess hanggang January 26. At tignan lang natin ang mga hakbang ng Kongreso sa pagbubukas sa January 26. If in case po na simulan yung investigation dun sa resolution na i-final ni Kong Erice na inyo pong sinususugan, meron po ba kayo o handa po ba kayo na magpresenta ng mga ebidensya? Kasi kapag ganitong mga investigation, laging hinahanap po yung mga ebidensya. Opo. Valid evidence. Una, I have received a formal communication from the Senate Blue Ribbon Committee hearing to turn over to them the evidence that I presented hard copies of on Monday. And I will comply and thank them for their diligence, and will do the same should that also be done here in Congress. Kung tatanong ko lang po, lilinawin ko lang. So yung Cabral files po ay listahan ng mga infrastructure projects. Po. Opo. So, tapos may nakalagay po ba doon na halimbawa 5% dito mapupunta kay ganitong kong, 10% mapupunta kay ganitong contractor. Wala pong mga komisyon. Ang So, proponent po ang nakalagay. At sabi niyo rin po kanina, yung kung kanino siya nakalista, kung kaninong district siya mapupunta, it doesn't mean na yung congressman yung naglagay. Opo, 401 billion ang allocable. Tapos, yung mga iba, wala ngang kinalaman ng congressman, biglang lumalabas lang. Ibig sabihin po ba, wala pong magagamit sa Cabral files na magsasabi na itong taong to binigyan ng komisyon from this project? Ito po ang mangyayari kung maging consistent tayo across the board. Lahat ng mga maitukoy na proponent ng mga proyekto at ang mga contractor na nanalo ng mga proyektong yan, unang-una, pabuksan ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga transaksyon ng lahat ng mga proponents at lahat ng mga nanalong mga contractor sa buong bansa. So, dun pa lang po magkakaroon ng allegation, dun pa lang po lalabas yung allegations ng corruption. So, yung listahan po, walang nakalagay na may corruption na mangyayari. Well, yung parang mas prima facie, ano yung say mas prima facie, is may mga proponents na mismo ay may-ari ng mga contractor na nanalo ng mga proyekto. Kaya, baka publicly declared naman na may mga proponent na may-ari ng mga contractor, pero sasabihin nila, wala kaming kinalaman dyan. Pero sa mga files, meron mga proponents na nakatag na sila ang naglagay ng proyekto at ibangga natin sa winning bidder, may kaugnayan din sila sa winning bidder. Thank you po. Kung parang hindi po ba parang sumusuntok kayo sa buwan dito sa
anomaly na ito since even yung Senate Pro Ribbon Committee parang hirap na hirap sa pagpapanagot dito po sa mga involved o sangkot dito sa maanomalyang flood control projects. Yes, one person can't solve this. Kaya ipagpaumanin niyo naman po na hindi ko mawakasan ang corruption sa DPWH on my own, pero sana ang bunga naman nito ay may aksyon ng iba at mas mababawasan naman ang corruption sa DPWH. Alam mo, mabuti nga na ibinaba kung paano ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa 2026 budget. Salamat po kay Secretary Vince Dizon at sa Kongreso. May 22 billion pesos na ibinababa na ang karamihan ay ginamit para sa dagdag pondo sa PhilHealth. Kaya hindi man natin maibaba ng 400 billion pesos or kung ano man ang maximum na kaya na savings sa buong DPWH, at least may konting mga na-accomplish naman ang mga pag-uusap tungkol sa reforma sa DPWH. Ayun, parang nag-give up na rin kayo in a way dahil nga sa mahirap papanagutin yung mga involved dito. Kay last briefing nyo na rin ito tungkol sa issue ito. Ay, sinabi ko ma'am, last briefing ko hanggang may sasagot sa akin. Kaya baka bukas may briefing ulit. Lilinawin ko lang po maraming mga nakikiusap na tumigil na ako. Pero kaya sinimulan ko ito sa ganung paliwanag dahil kaya lang naman ako tuloy-tuloy na nagsasalita dahil sumasagot kayo. Kasi kahit na magsasalita ako, kung hindi naman kayo sasagot, sasabihin ng mga reporters, hindi yan newsworthy. Di ba? Pero pag may sagutan, mas nagiging newsworthy siya. Baka kung hindi ka lang kayo sasagot, mag-vlog na lang ako sa Facebook page ko. At walang magko-cover, di ba? Pero actually, dapat nga na hindi lang data dump ang ating inilalabas, kung hindi yung mas malalim pang findings ng kaugnayan ng mga specific proponents sa files at ng mga proyekto. At meron po akong mga inihahanda ngayon. So, baka kasunod, ng susunod na mga sasagot sa akin, maglalabas naman po ako ng mga mas spesipikong ibang mga proponents at mga contractors. Sir, Sir, you're calling on the AMLAC to look into the transactions of proponents of projects and the winning contractors. Outside the investigation of the Ombudsman and the DOJ, what can trigger the AMLAC investigation? If I'm not mistaken, private citizens can also make these requests to the AMLAC, but I think there are others who are more versed in law than me that can better answer that. Pero tama po, ang takeaway, ano ba ang silbi nitong Cabral Files? Among others, para sa mga investigasyon, ang lumalabas, halos lahat ng mga proyekto ay may proponent. Hindi naman lahat maanomalya. Pero yung mga proyekto na may proponent at tila anomalya, nandyan naman ang records ng AMLAC, nandyan naman ang records ng winning bidder, sana investigahan ng DPWH kung may mga financial transactions ang proponent at ang winning bidder. Sir, will you personally ask the AMLAC to do this? I think by bringing this information to public, then I've done more than the part of an individual member of Congress to trigger the action in this regard. But I would also express the difficulty of this predicament for anyone in Congress because ang lumalabas dito, pinaiimbestigahan ko lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kasi lahat ng mga miyembro, hindi man lahat, pero halos lahat ng mga miyembro ng Kongreso ay may di umano'y allocable. Kaya kung patitignan natin ang mga AMLAC transactions ng lahat ng mga proponents, that is tantamount to pinaiimbestigahan ang halos lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Sir, you mentioned several budgets where Secretary Pangandaman, Amela Pangandaman was the DBM Secretary. There is a billionaire report saying that she is
the one Incorporated po. original incorporator of Yes. SPP. May one nominal share dahil hindi naman po non-public. Alam naman po ng mga, lalo na sa Senado na siya po ay dating consultant ng aking ina matapos siya ay naging empleyado sa opisina ni dating Senate President Edgardo Angara Sr. At nung siya po ay natapos sa term ni Senator Angara, siya po ay naging private consultant ng aking ina. And at that time, ang nag-incorporate ng aking kumpanya ay ang ACRA law ng dating Senator Edgardo Angara. Kaya para makipag-ugnayan sa ACRA law, ang aking kinausap ay yung consultant ng aking ina mula sa opisina dati ni Senator Angara. Kaya yung nang-coordinate sa ACRA, siya din po ang naging incorporator. Pero alam naman po ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo po sa Senado na may matagal ng relasyon ang aking pamilya sa kanya. Sir, dapat po bang lagyan ng mali siya itong relasyon ito? Hindi naman po, pero lahat ng mga may isip ninyo, ilabas nyo na para bukas may press con tayo ulit. Kasi, ang payo sa akin ni aking hinahangaan na Senate President Pro Tempore Ping Lacson, huwag naman araw-araw. At huwag bara-bara. Pero kung araw-araw sila magbabanggit ng pangalan ko, kailangan ko sumagot, di ba? Pero nasa iba na lang kung gusto nilang araw-araw na banggitin ang pangalan ko. Pero muli, ito ang gusto ko na lumabas ang mga impormasyon na to. At meron pa akong iba pang mga nakahanda tungkol sa specifics naman ng mga projects dito at proponents sa files na ito. Kaya sa susunod kong pagkakataon na humarap sa media, may mga ilalabas pa ako. Sir, may patanong lang po yung office ko. On the 24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po ito ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang nakatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. O wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf, pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya na I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basihan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa ating ginagalang ng mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basihan ang mga lumabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko rin pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project, parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Pag walang binayaran ng gobyerno at hindi ginawa ang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglabas pa nga sa social media na may nakuhang pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinilanong proyekto na hindi natuloy. Sir, meron kasing report na nilalako nyo raw yung Solar Ghost project. Does the lako mean sell or donate? Offer? Offer? Ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na
binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaliktaran nga. That's why I filed the libel case on Yusek Claire Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisa nito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report niyan na nag-invest ako ng, sinabi daw, 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nagbigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun na nga yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi nabigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko nga binenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit ko ninyo ay we were offering to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi para makatulong na lang sa mga komunidad dito. Kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang aksyonan dahil may 500 million nga po na nasabi nyo na na-invest dito. Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to Yes. the LGU and the communities. That is what is also reported in my financial statements. Okay. So, you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan nga ay dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa at ng pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawani ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi pa pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas. Sir, last na lang po, clarification lang. Who should pay that 24 billion penalty? I would like to explain to the public, wala pong kontratang nakasulat bakit may ganitong penalty. Ayon po sa kumpanyang binenta ko, hindi po galing sa akin, wala silang ganitong liability. Kung meron man liability, ang point ko, hindi naman sa hindi dapat may liability. Ang point ko lang po, wala kaming nakitang komputasyon or at least wala akong nakitang komputasyon para sa nasabing multa. Biglang lobas lang ang figure na ito dahil ito po kasi yung logic kapag may multa. Pag may harm ka, so pati ang mga abogado, sabihin nila, may kaso kung may direct kang harm o kasalanan. Kung binigyan ka ng pera ng gobyerno, dapat habulin ka nga ng gobyerno kung hindi mo tinapos ang trabaho mo. Pero kung wala namang perang binigay, at wala naman sa prejudice ng iba, yung ginawa mo, dahil hindi naman sa pinagbawalan ang iba na magtayo ng mga proyekto dahil lang sa proyektong ito, edi nakakapagtaka para sa mga abogado, hindi po para sa akin necessarily, bakit biglang lumabas ang mutang ito. Pero hindi ko po tinatalakay ito masyado dahil ang mas applicable sagot dito ay ang kumpanyang binenta ko ang dapat sumagot at sumagot nga po. At iginagalang ko din kasi ang
Department of Energy at ang ating secretary at ayaw ko pong ma-perceive na kinokorekta ko sila sa media, sila pwede nilang atakihin ako. Pero ayoko naman pong sabihin na mali ang sinabi nila. Si Yusek Claire Castro lang po ang kasuhan ko pa ng libel case. Pero ang ating mga kagalang-galang na mga ibang mga secretaries, ayaw po sanang sagutin sila directly sa media. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page, I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but I'm just explaining na kung meron pong paliwanag sanang galing ang numerong ito, mas maiintindihan sana. Pero ayon po sa impormasyon na nakuha ko sa kumpanyang binenta ko, hindi nga nila naiintindihan saan galing ang numerong ito. Kaya I think mga sagot, pwede nyo na lang pong gamitin ang mga nasabi ko. I think I've sufficiently answered the question already. But sorry sir, I'm still confused who should pay the 24B. The company that they addressed the question to. So the company that bought, Because the communication is with the company that I sold. so the new owner? Yes. No, not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Yung company na binenta ko, yung may nasabing muta. So yung bumili ng sir, yun ang No, magbabayad. SP New Energy Corporation, SPNet. It's not Solar Philippines po, hindi po ba Solar Philippines? Opo. Sabi ni Garin, Solar Philippines Eh, po yung may fines. Kung pwede ko pong ulitin, I don't want to correct our kagalang-galang na mga opisyal ng Department of Energy. And please don't say that I am saying that what they're saying is false because of my personal respect for them. But what I am saying is hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNEC po ang may sulat tungkol sa nasabing multa. The 24B. Kung hindi pa po malinaw after all of our discussions on this, yes. 24B yung sulat sa I think sinabi ko na po ito sa ating Friday briefing, pero in-insist pa ng iba na hindi Solar Philippines yun. SP New Energy kasi, minsan tawag din sa kanya Solar Philippines. SPNEC po yun, 24B. For the record lang. Yes. You're saying yung 24B na penalty is for SPNEC. I'm not saying that I agree with it. I'm saying, as a matter of fact, the letter states that it is addressed to and for SPNEC, For how much? 24B plus, and that I really don't want to embarrass anyone by pointing out false information that was publicly stated. So I am only answering your question, and I'm not saying this to embarrass anyone for pointing out false information that was publicly stated. Pero sir, naglabas po ng statement ang SPNEC na hindi sila yung liable dun sa 24 Opo. billion na Kung, multa. kung pwede niyong basahin ang kanilang statement, it is carefully worded, and sinabi nila, they are not liable. Hindi po nila sinabi, wala kaming natanggap na sulat tungkol dito. But that's not the point, sir. No. Kasi, No. just a question lang po. Do you really think po na SPNEC po yung dapat mapainan and not the Solar Okay. Philippines Okay. your company? Do you want me to repeat my answer again? I have not received a letter about that penalty, and SPNEC has received a letter about that penalty. Is my answer clear? SPNEC has received a letter about that penalty. And SPNEC's answer is they are not liable for the penalty, not that they have not received a letter for that penalty.
Sir, categorical answer lang po ano. Meron pa po ba kayong kumpanya na kayo Wala. ang owner Wala. na may kontrata pa sa DOE? Patapusin niyo na po yung question para po malinaw po No, yung 24B magiging sagot niyo. No. Mayroon po ba kayong kumpanya na kayo ang owner na may kasalukuyan pang kontrata sa DOE? Actually, yung ibang kontrata na na-terminate ay akin. And by the way, I already paid other penalties to the DOE just recently. How much, sir? Okay, much lower amount. How much, sir? I think yung nabayaran recently because I wrote the checks is mga 70M. For how many companies, Kasi, sir? actually, How many contracts? I am not keeping up really. Basically, may sinasabing kailangan kong pirmahan tong checking ito, pinirmahan ko. Pero, ang bagay na tinatalakay na 24B, I can categorically say, wala akong kumpanya na nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B na penalty at ang SPNEC ay nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B penalty ang SPNEC. At ang sagot ng SPNEC is hindi siya liable para sa 24B penalty. At yan ay consistent sa nakatanggap pero ang sinasabi nila hindi sila liable sa 24B penalty. We're just talking about the letter, sir. So kung ang DOE ay maipadala na po sa inyo sa tamang address, kayo po, No. mag-aano ng solar Sorry. sa 24B, babayaran po ba? Kumbaga, kasi ikaw yung Wait. saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. May sulat tungkol sa 24B penalty sa SPNEC. At ang sagot ng SPNEC, hindi sila liable. Malinaw. Sir, mag-deal lang po ako dun sa sinabi niyo kanina na nakapag-file na kayo ng 70 million with regards to sa ilang kumpanya na meron pa na kayo ang owner na may kontrata sa Yes. DOE. But by the way, I also mentioned this last Friday na meron akong mga ibang mga fines na tens of millions. Kaya yun po na I think kahapon na encash yung mga bayad para sa 70M. So until now, meron pa rin kayong mga kumpanya na Yun kayo po yung mga- owner na yun- meron pa rin kontrata sa Department of Energy. Yun- Existing pa rin yung mga contracts na yun. Yun po yung mga na-terminate. At by the way, nilalang ko lang kasi may lumabas sa media na I am no longer involved in the companies I control. Yung sinabi ko, I am not involved or am actively developing projects in the companies that I control. May lumabas kasi ganun sa Facebook na pag-splice ng sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko po, medyo nalilito kasi yung iba sa mga kumpanya, may holding company ako, hindi ibig sabihin na may operations pag holding company. Yung operations po ay sa kumpanyang binenta ko. Yung mga natira ng mga kumpanya sa ilalim ng aking holding company ay mga walang laman na asset or operation. Kasi ako nga po ay walang i-develop na mga proyekto ngayon dahil dito po ako nakapokus. So, ilan pa po yung natitirang kontrata ng kumpanya na kayo ang owner na sa DOE? Hindi ko po alam kasi sa pagkakaalam ko, wala na akong i-develop. Ang kumpanyang binenta ko, may shares pa ako, yun may mga kontrata pa. Shares, pero hindi ako in control. Kung meron akong iilan na natitira na hindi pa terminate, pwedeng i-terminate na rin ng DOE. Kasi wala akong i-develop pa sa mga natitira sa akin. Ito pong Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated, SPCRPI, kayo pa rin po ba ang presidente nito hanggang ngayon? Ako po ay bumitiw sa pwesto doon dahil wala nga akong i-develop na sa mga kumpanyang ito. Okay. Dahil may mga kumpanya ako na hindi kasama sa binenta ko kasi hindi kinuha. O kinuha pero sinabi tanggalin kasi focus sa Nueva Ecija project ito. At yung mga
ibang mga natitirang project, may operations pa, walang bagong dinedevelop, at wala akong i-develop, kaya kung i-terminate o ipamigay o kung ano man ang mangyari sa mga nasabing mga proyekto, basta nagbabayad na ako ng mga fines kung meron na dumadating kasi wala na akong i-develop kasi dito po ako nakapokus. Sir, linawin ko lang po. So, ibig sabihin po ba, pinagbabayad kayo ng penalty ng DOE kasi kumuha kayo ng kontrata na magtatayo kayo ng solar power plant tapos hindi nyo nagawa? Yun ang alegasyon. Pero ang nililinaw ko po, yung kumpanyang minumulta, yung binenta ko. And I understand your confusion because this is different from what has been said. And that's why I don't want to emphasize sa ating kagalang-galang ng mga kawin ng DOE, hindi ko po sinasabi mali kayo. Sinasabi ko lang na iba ang natanggap na sulat. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig nyo sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalahan ng sulat. Yun yung Hindi iniiwasan dapat ko. yung SPNEC yung pinadala nila. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yun na penalty? Ikaw, willing kang bayaran? Kasi sir, na-mention nyo kanina, binabayaran nyo na lang yung mga multa na ini-impose sa inyo eh. Oh, yung dapat kong bayaran dahil akin. But why would Gawin say na, why would Gawin... I know. Sorry, you should ask her. Like, I don't think you need to get more answers from me. I already said na Oh, yung impormasyon ay iba. nagkamali sila ng sinula Okay. ng kumpanya. Ginagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero baka naman kasi dahil araw-araw may bagong mga sinasabi. Tulad ng unang sinabi, binenta ko daw ang prangkisa. Mali pala, hindi ko binenta. Kaya kinasok ko. Di ba? Kaya nakita niyo naman na nagkakamali sa mga sinasabi. I hope we can leave it at that. Congressman Luis, so sa dami po ng mga pinag-uusapan po natin, mga kumpanya ninyo, are you willing to be investigated dito po sa Congress? Kasi meron po mga call ang inyo pong mga kasama din na bilang institusyon na nagpapatibay po ng mga prangkisa, dapat daw po malinawan yung tungkol po sa mga kumpanya po ninyo. Mag-enjoy ako dyan. Dahil mananawagan ako na isapubliko ang mga SALN ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo. Dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. Ang masasabi ko po ay ako po ay walang itiyatago dahil ang shareholdings ko sa mga kumpanya ko ay nasa aking SALN at ako po ay sadyang umiiwas sa mga talakayan tungkol sa enerhiya. Wala ako sa Committee on Energy, sa franchises at sa iba pang mga similar na komite. How do you feel now, Congressman Lean, na bukod daw sa merong mga flood control ghost projects, ngayon naman daw ang uso ngayon is the solar ghost projects? Opo, sinagot ko lang po ito kanina, baka wala po kayo. Nandito na po ako, sir. Pero how do you feel? Yun po ang tanong ko. Well, I think halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects. Dahil nililinaw ko po, and if you will permit, I will give a complete answer here and let's be the last on this topic. Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundoang kontrata. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue.
because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue, and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. So I would not want to indulge further on the concerted attacks in which members of the media are complicit, not those that are present here, but the others whom I alluded to in the past, because the timing of this has been seen by others to be conspicuously coinciding with my bringing up this information, which it appears from the question that was asked by one of the other members of the media a while ago, is logically leading to a call to investigate a very large number of proponents for their possible links to the contractors who are eventually awarded the contracts in the DPWH. Sir, sorry. Wait. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung... Sorry, anyone? Sir, the failure po to deliver the agreed-on power supply by December 2025, ito po sabi ni Garin, will mean thinner energy reserves, which could increase prices. So total of 17,000 megawatts capacity po yung tinerminate ng DOE, and 11,000 megawatts po yung accounted po sa the Vistes Solar Philippines companies. Garin said, kaya naman po to catch up, but we don't want investors like this in our country. Magko-commit ka that you'll deliver to the people this number of megawatts, tapos wala ka gagawin. We don't want flippers, sabi po ito ni Garin, who uses DOE contracts to other purposes. Kailangan ng legitimate investors. Your comment, sir. I actually mentioned in my interview on ANC a while ago that I have very big former joint venture partners in the project which was groundbroken by PBBM, whom I got financing to buy out the shares of. So I take exception to the characterization that I am a flipper, because there are others who sold their shares in the project who are very legitimate, credible people who I'm not going to name out of respect to them. And I think that proves the political motivation behind the attack. I have never before heard a government official address private investors for those things. It is really amazing that while we're trying to attract investment to the country, this is how the government is treating private investors. But to your point on power prices, I have also mentioned this in an interview a while ago. By the way, my staff just sent me the letter, just so that maybe I could share it. But I don't want to share the letter because letter addressed to the company that I sold. I don't want to point out that the information that people are giving is wrong, okay? Because I respect them, I don't want to embarrass them. But my record in the power industry is publicly verifiable. I have been campaigning for an end to the feed-in tariff. I have been bidding lower prices and delivering on them to set lower benchmarks on power prices. And this has actually been to the detriment of others who... The bidding for power products in the Philippines is like bidding for DPWH contracts. Widespread ang collusion. I'm not saying all bids are rigged. I'm saying marami ang collusion. Sinasabi naman lahat ng public bidding sa bansa, hindi lang sa DPWH, ay subject sa ganitong mga issues din. Hindi sa lahat, pero marami, di ba? Kaya kung may mga nagsasabi na dahil sa akin tumaas ang presyo ng kuryente, people that can look at my record will find that laughable. Kaya nga maraming mga nagalit sa akin sa power industry dahil ipinababa ko ang presyo na sa akin ang pinakamababang presyo ng kuryente, at ito po ang naging dahilan na ibinaba pa ang mga presyo. Pero kung ang argument naman is yung mga ginawa ko ay nag-prevent ng mga iba na magtayo ng kanilang mga planta, that's patently false kasi iba po ang generation
sa distribution at transmission. Hindi po ito monopolya. At ito po ay mga private investments na hindi tuloy na walang pondo galing sa gobyerno. Sir, pa pwedeng humabol din kayo. Oo, Kuya, go ahead. Sir, kasi parang ang point po nung, nung penalty, kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo nagawa yung project. Na yung project na yun, na-expect ng DOE na papasok siya sa grid. So pag pumasok siya sa grid, tataas yung supply, dahil almost na-maintain naman yung demand, hindi dapat bumaba yung presyo. Okay, unang-una, wala akong 24B penalty na sulat o anumang komputasyon na pinakita sa akin ng DOE. Pero meron yung kumpanyang binenta ko. So, sana malinaw na. Wala tayong pinag-uusapan na 24B sa akin. At kung anuman ang pananaw ng iba, parang hindi suitable na ako ang magdi-discuss. Pero to indulge the question, kung walang nagtatayo ng planta, tapos hindi natuloy ang isang planta, iba yun sa maraming gustong magtayo ng planta, tapos hindi sila nakapagtuloy ng kanilang pagtatayo ng planta dahil sa isang kinilalang proyekto. Ang ating power industry ay bukas para sa lahat, sa generation. Kaya kung sino pa ang gusto magtayo ng planta, pwedeng magtayo ng planta. Ang nangyayari lang po kasi, kulang ang mga nais at nagtatayo ng planta. At yan ang dahilan na hindi sila nagtatayo ng planta dahil sa kakulangan ng mga kaya at nagtatayo ng planta. At hindi po dahil sa akin. Kasi ang sinasabi mo, dahil sa akin, hindi nagtayo ang iba. Kaya tumaas. Opo. Wala pong harm sa hindi pagtatayo ng pribadong investor ng planta directly caused by that private investor, in this case na walang ibang nagtatayo. And if you will allow, that will be my last. Clarification na ako. Short clarification. So at the moment, wala na po kayong kumpanya na may pending penalties with the DOE. Ako po ay may shares pa sa SPNet. That's the only company na lang po na may link kayo na may pending penalties with the DOE. SPNet na lang po. May iba pa akong mga kumpanya at kahapon nga lang po nagbayad ako ng penalties. Pero wala na pen. Apart from that, wala na po, diba? SPNet na lang. Hindi, maliban sa mga nabanggit sa aking pagkakalam, pero baka bukas meron. Kasi kung napansin niyo po, nung una may isang sinagot, tapos may sumunod na sagot. Diba? Kaya ang sinabi ko, by the way, ganito po ha, para malinaw lahat. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito at pipigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila, na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil ina-calculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na
ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we just ask for details on the 17 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it, I already answered that. no sir. I asked the same question a while ago. I already said that was my last. Sir, sorry. Balikan ko lang po yung sa Cabral Files. Kasi may mga question po doon sa authenticity, di ba? Tsaka yung paano siya i-authenticate since wala na po si Yusek Cabral. And nasa kamay na po siya ng ombudsman. Yung mga files niya inyong computer. May tiwala po ba kayo? Or meron po kayong panawagan sa ombudsman para po makapag-start na po kasi you're calling for the investigation of those files po. I hope they will tell the truth, because if people lie, then they are opening themselves for others to call them out for lying. But I would also like to raise the obvious question. I guess kasi I make myself available to the media, marami kayong mga itinatanong sa akin. Pero kapag ang mga may hawak ng mga nasabing files ay humaharap sa inyo, at ang sinasagot nila ay hintayin natin ang pag-authenticate or ang forensic examination. Sa aking palagay, dapat nyong i-follow up question. Bakit hindi kayo maglabas ng unofficial copy or pre-authentication copy? Salamat. At ang DPWH represented by Undersecretary Bernabe ay nagkonfirma na yung budget per district summary na ipinost ko sa Facebook ay galing sa kanila at tunay. Kasi pati yun, kinwestiyon ng iba na bakit may mga congressman na patay. Bakit ganito ang pangalan nito? Kasi yun nga ay galing sa DPWH eh. At para sa lahat ng mga nag-post ng kung ano man sa Facebook na inimbento ko ang budget per district summary na yun, pakitignan ng sagot ng DPWH ng Lunes, yung i-post ko ay tunay. At salamat na dahil pinost ko, nakita nila, kinumpirma nila. Kaya yung pinapost ko naman ngayon, sana sa susunod pang ninyong pagharap sa mga opisyal na may kinalaman sa mga files na ito, tanawin nyo nila kung yung mga pinost ni Leandro sa kanyang Facebook page since then, din ay tunay. But in direct answer to your question, I think mahirap na pagtakpan ang tunay na mga files dahil may kopya ako at sinasabi ng iba, bakit ako nakikialam sa mga files na ito? Dahil una, nasa kanila yung mga files noon pa. At hindi nila man lang tinurn over to be preserved. Hanggang namatay si Yusek Cabral at sinabi ko na may files. Tingin nyo ba? Kung hindi ako nagsalita, kapag pinag-uusapan ang mga files na ito, at bring to the public, sana, ang mga laman na ito. Sir, sorry, I have to ask this po, no? Nabanggit niyo na po na sinasabi, merong mga detractors or bashers na nagsasabing inimbento nyo or baka ginalaw nyo yung mga pinost po ninyo ng mga listahan. May mensahe po ba kayo dun sa mga bashers po na nagpapakalat po na you're involved in plagiarism during your college days in an Ivy League school? Opo. Maraming salamat na lang sa lahat ng mga gumagawa ng mga content tungkol sa akin sa social media. Dahil muli, ito po ay dahilan na tuloy-tuloy ako may airtime na magsiwalat tungkol sa korupsyon sa DPWH. Pero I deny whatever you just said. And ang punto ko tungkol sa files nga ay ang DPWH mismo ang nag-verify na ng pinost ko sa Facebook. So sir, given nga po napatapos na yung ICI supposedly, nandun pa rin po ba yung tiwala ninyo na ipabubaya na lahat ng ito sa ombudsman? Kakayanin ba ng ombudsman na inimbestigahan lahat po itong mga files na nilabas nyo, yung mga ghost projects? Tuloy-tuloy po ako magbibigay ng aking mga simultaneous na
pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na po, pag binibigyan ako ng airtime dahil sa mga pahayag ng iba. Sir, last na po on my part. Nakakausap niyo po ba ulit ang House leadership para po, kanina po sinasabi ninyo you're calling for the investigation po. Meron na po ba kayong follow-up na pakikipag-usap sa House leadership para po mapupugo itong investigasyon na po na inyo pong hinihiling? Well, first, I'm thankful that we can use the House Media Center again because I was thinking we'll actually do this by Zoom. So maraming salamat po sa House of Representatives. Hindi po ako nakapag-usap sa House leadership tungkol dito. But alam kong nakakarating sa kanila ang mga sinasabi ko at kung paano naman nag-a-adjust ang direksyon ng investigasyon the more na may mga nagsasalita sa publiko tungkol dito. Kasi mabuti nga na nagsalita hindi lang ang Senate Blue Ribbon Committee, pati ang Public Accounts Committee na dapat ipasupina ang mga files na ito. Alam nyo, ang gusto ko lang talaga ay mangyari ito. Hindi na ako ang magsiwalat nito. Basta nangyayari ito, tahimik ako. At nung nagsalita ang iba na isupina yan, hindi naman ako nag-ingay na, buti nga, sinabi nila isupina. Hayaan natin sila, let them get the credit for it. Dahil ang gusto natin, lumabas ang katotohanan and let them take the lead. Sir, may I get your thoughts on the impeachment complaint filed against the President? No comment. Kung ask ko lang, sorry, I have to raise. Kasi yung sinasabi niyo may mga detractors kayo. Kasi I saw some blog posts coming mostly from pro-administration blogs. Sinasabi kayo daw po parang you're to crash yung mga issues sa power, and then meron pa nga nagsasabi na are you planning to run daw for president in the future? What's your comment doon sa mga sinasabi na you're aiming for a higher post or mayabang lang kayo? Kasi yung mga pro-administration blogs sinasabi nila na Okay. you're doing your comments lang po. Anong gusto ninyo? Ang kongreso na tahimik? Dahil alam naman ng House Media, sa karaniwang araw sa kongreso, baka wala pang 30% ng kongreso ay in attendance sa session. At ang payo nga sa akin ay manahimik na lang. At I suppose ang isang hindi masasabi din naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin. Pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam niyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero, sinusweldohan pa kami. Kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam niyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos
ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan, na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami. Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Pero, hindi ko yan bubuksan pa. Kung kahabo lang po ako, since no comment kayo dun sa impeachment ni PBBM, baka meron kayong reaction dun sa sinabi ni VP Sara na ginagawa daw kong fundraising ng mga members ng House, yung pagpirma sa impeachment. Do you agree? No comment po sa topic na lang na yan dahil kahit na hindi tungkol sa personal or private matters ko, pero sa ibang mga issues, gusto ko sana focus tayo dito sa topic ko na DPWH files. At kung maaari po, I'll just take any more questions about this DPWH files topic. Pero kung bahagi po kayo ng House of Representatives at kabilang din kayo sa mga posibleng magbumoto dito sa impeachment against VP Sara and even President Marcos. At saka transparency po yung inyong advocacy, anti-corruption. Ito po ay malinaw na lagi naman sinasabi, way back from the first impeachment against VP Sara, na may bayarang nangyayari. Lalo na sa mga sumusunod po. Ayokong mag-impute ng motibo bakit ang iba ay nabibigyan ng budget o allocable o allowance o bonus. Ang maganda ay ilabas na lang ang datos. Magkano ang nakukuha ng bawat isa, tapos makikita natin kung ano yung political alignment nila para doon natin makita yung pattern. But I wouldn't want to allege a motive. Rather, I would just propose to release the data. But again, if you allow, I will, kasi we've also run quite long already, I will just take if there are any more questions on the DPWH files. Meron po ba? Sir, may pangalan ba ng contractors dun sa Cabral files? Hindi po, proponents. Yung mga contractors who were awarded projects kasi were only known after the bidding. Di ba po? Ang file ng budget, wala pang bidding. Sir, kasi Pero yung may mga contractor nga na proponent. Yung sinabi ko. pero you said the names of congressmen or the district does not necessarily mean na sila yung proponent. Hindi. Tama? Sinabi ko yun tungkol sa list of projects in total ng bawat distrito. Kasi 721B ang net. Ang allocable is 401B. Ang allocable ay pwedeng tawagang mga proyekto na ang district congressman ang proponent. However, may mga iba naman din na hindi nakikialam. Yun lang po ang ibinigay ng DPWH. Pero ang allocable is where the district congressman can amend the budget. So what is clear is walang name ng contractors sa Meron. Cabral files? Meron. Na mga proponent. Hindi, contractors. Opo, meron mga contractor na proponent. Name lang company, sir, ng contractor. Owners, individuals. So, pangalan, hindi kumpanya. Opo. So walang name ng kumpanya na for doon sa Cabral files. Walang name ng kumpanya sa Cabral files. Opo, yung sinasabi ko nga ay may mga names of individuals who are contractors, politicians who are contractors, and mga groupings of projects na may pattern na napupunta sa mga kumpanya ng isang grupo ang mga groupings na ito. At sang-ayon ako sa lahat ng mga nagpahayag na hindi dapat ako ang nagpapahayag tungkol dito. Dapat ang DPWH para sila ang pwedeng magpaliwanag anong ibig sabihin ng lahat ng mga tags and codes na ito. Sir, so yung ranking ng companies na pinakita nyo kanina, sariling research nyo na yun. Opo. Basically, nakalagay yung projects doon sa Cabral files and then you counter-check it with, say, DPWH website para malaman kung sino yung contractors. Tama? Opo. Because the contractors are awarded the contracts in 2025 after the budget was approved in 2024. Okay. Kung last na lang po, dito po sa mga ginagawa po ninyo, kayo ba yung patuloy na nakakaranas ng pag-igipit or pag-atake? Opo, kasi sinasabi talaga sa akin kung tumahimik ako, wala nang aatake sa akin.
But ang huling gusto ko lang pong bibigyan diin ay itong bagong file na inilabas ko po. Na-research ninyo, sir. Based on your research. Ang file na ito ay hindi ibinigay sa akin nung ibinigay sa akin yung Cabral files nung una. Ito po ay binigay lang sa akin ng isang concerned source sa DPWH dahil sa mga isinisiwalat ko tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola. At uulitin ko lang po ang laman nitong file. List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025. UA, NEP, BICAM, at iba pa. At pag i-research ang mga proyektong ito, sila po ay na-award sa mga iba't ibang mga contractor nga, kaya tunay na mga proyekto, at marami po dito ay na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola. Which, if you just take the evidence at face value, should be material for a case na may kasabwatan ang proponent at contractor. Kaya ang simple ko pong tanong, kung ito pong dokumento ay as of August 28, 2025, bakit hindi pa ginamit para sa kaso tungkol dito? Bakit inuna pa ang kaso sa iba? At pangalawa, ibig sabihin po, ang DPWH ay may record ng mga proponents ng mga proyekto sa UA, NEP, at BICAM. Kung maaari po, pwedeng ilabas sana ng DPWH ang lahat ng iba pang mga listahan tulad nito at malaman sana ng taong bayan sino ang mga proponents ng mga proyekto sa NEP at UA. Dahil ang sinasagot ng DPWH, ang mga BICAM insertions, hindi nila alam dahil Kongreso yun. At ang Kongreso naman hindi nagbibigay ng impormasyon. Pero, pati yung BICAM insertion dito, ang DPWH ay may kopya. Pero, lalo na ang NEP dahil sila ang gumawa, ang DPWH ay may listahan ng proponents. Pati na rin po ang UA. At pangwakas po, ang punto ko kanina sa pagsisiwalat ng mga list of projects under the non-district congressman allocable lists sa file ni Yuse Cabral, and the contractors who won there are may mga anomalya sa mga proyektong ito. Ibig sabihin, may mga kumita siguro kung pwedeng tignan lang ng mas mabuti, not reaching any conclusions, at hindi po district congressman, hindi po kongreso ang may gawa nito. Ang DPWH ang pumili ng mga proyekto. At ibig sabihin ba, ang DPWH ay kasabwat sa alokasyon ng daan-daang bilyong piso? O pwede bang ituro ng DPWH sino ang nagsabi sa kanila na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto sa NEP, sa labas ng mga District Congressman Allocable, at UA, na ang executive branch po ang may hawak. Kung nais nating investigahan ang tunay na malawakang korupsyon, hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat investigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga NEP outside allocable and UA projects? Yan po, sa tingin ko, ang mas worthwhile na tignan. Congressman, hindi ko pwedeng kasuhan nyo na lang si Garjola kasi parang hindi gumagalaw yung kaso niya. Well, may nagsabi na gumagalaw naman at nireport naman na may asset freeze, di ba? Kaya ayaw ko naman sabihin na hindi gumagalaw. At kung lumabas man na may aksyon sa madaling panahon, sasaludo po ako
sa mga naging investiga. Kung mabilis na question lang tungkol dun sa document. Kasi sinabi nyo kanina na hindi siya authenticated, but you said it came from an insider sa DPWH. Can you just describe the quality of your source? Is it a top official? Is it an undersecretary? Kasi parang sa amin din sa media, it will be difficult for us to Opo. carry such a Kaya document. I'm just posting it on Facebook after this. Take it for what it is. Ang pagbibigay nito sa akin ay galing sa isang mababang staff na hindi ko na-meet. Nakuha lang yung number ko at pinadala sa akin. At ako po ay nagpapasalamat na may mga tao sa gobyerno na hindi din kayang itiis ang korupsyon at ang di umano yung mga cover-ups at maraming ibang mga nagpapadala sa akin ng mga files at ang files na ito ay hindi lang of course relevant kay Kong Garjola. It's relevant to the whole question of what data DPWH has. And I hope actually that DPWH can answer whether it is true that they have records on the proponents of UA, NET, and BICAM projects, and hopefully this can be used for the other investigations. Sir, did you Sir, verify? No, as in, basta may mga nagbibigay kasi sa akin. Yung email address ko nga po nasa Facebook page ko eh. So, I'm just posting it, take it for whatever it is. Pero, sorry, verify ko ang mga projects na ito at ito po ay tunay na mga proyekto na napunta sa kanya. At meron din akong ibang mga files na bangga dito at ito po ay sa tingin ko credible. Pero take it for what it is. Sir, sorry. So, ibig sabihin, sir, number one, yung source po ninyo, hindi nyo po siya regular na source. Like, May ibang mga taong naglalapit lang sa akin ng mga impormasyon. Okay, sir. Second thing, sir, ibig sabihin yung mga nakalista na dyan, kasi sabi niyo you've verified, sir, kasi meron kayong... Tunay na proyekto. O yung iba dito, nasa NEP file ni Yusek Cabral. Yung iba dito, nasa UA list. So, consistent siya. Gaano kalaking percentage, sir, yung nag-reflect, yung parang kumbaga yung na-counter-check niyo? Mga ilang percent po dun sa lista? Sir, camera. We check this against our other files and the DPWH Transparency Portal. And if I'm not mistaken, almost all of them are real projects. Na-post po kami tungkol sa mga projects ni Congressman Garjola last week. At ito po ay consistent sa laman ng post na yun. Kung baka gusto mo na rin sagutin, totoo po ba na mas lumaki yung budget para sa distrito mo kung ikukumpara yung NEP dun sa 2026 ka at magkano po yung project mo? Opo, dahil sa 2026 NEP, maraming mga naglalagay ng outside allocable on top of the allocable ng mga congressman. Tapos, nung isiniwalat ko ang mga issue sa corruption sa DPWH, actually bumaba ang NEP ko dahil wala nang gustong mag-parking sa aking distrito. Kaya, tumaas naman sa GAA dahil ibinaba dahil sa pag-alis ng mga outside allocable sa aking NEP. Kaya actually, galit na galit ako sa outside allocable na ito dahil ang lumalabas, kung ikaw ay hindi sang-ayon sa lutuan ng bidding, hindi ipaparking ng mga kontraktor ang mga proyekto sa inyong distrito. Kaya ako po ay nagpapasalamat na kinorekta ang pagbaba ng budget ng aking distrito. Pero, by the way, as a matter of fact, ang budget ng aking distrito sa taong 2026 ay mas mababa kaysa sa budget sa aking distrito sa taong 2025 nung panahon ng dating congressman. Dahil sa taong 2025, maraming ang mga nagparking ng mga proyekto sa aking distrito. Magkano po? Yung budget ng aking distrito sa taong 2026 ay I think almost 6 at sa 2025 around 5. 6 billion. No, noon. Oh, Tapos ngayon mga 5. 5. At ito po ay vast majority nasa multipurpose buildings para sa schools. At yung road projects ay ibinaba ko ang presyo para pondohan ang schools. Dahil ipinost ko po itong lahat sa Facebook kung gusto nyo din pong tignan
ang aking Facebook page para sa ating quotable na mga pahayag tungkol dito. Ang dinagdagan ko ang budget para sa schools. Wala akong dinagdagan kahit anong project na hindi multipurpose building o patubig o school na ini-request ng lokal na pamahalaan o barangay dahil ang aking distrito ay nasa top 10% in terms of population sa buong bansa at kaya paulit-ulit ako tungkol sa budget allocation issues dito dahil luging-lugi ang mga malalaking distrito at ang Calabarzon sa current budget allocation system at ang lumalabas nga paumanhin sa mga kasamahan mo sa Kongreso, nakikita natin yung allocable budget per district at malaki ang allocable budget per district ng ibang mga distrito na wala pang kalahati sa populasyon ng aking distrito. Hindi po ito usapan patungkol sa lugi ako dahil maliit ang budget ko. Lugi ang mga mamamayan ng distrito ko. Dahil sa matagal ng panahon, doon sa mga lugar na maraming kontraktor pero konti ang tao, inilalaan ng DPWH ang outside allocable budget. At ako po ay humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan dahil I think yung isang resulta nitong pagsisiwalat ng mga budget information sa DPWH ay booking na yung mga bukol. Ayaw kong pangalanan yung mga distrito na may bukol. Pero siguro, ang responsableng gagawin ng media tulad ng ginawa na ng ibang mga investigative reporters ay isiwalat yung mga distrito na may malaking alokasyon at dagdagan ko on a per capita basis. Dahil muli, ang aking distrito ay top 10% ng population ng mga congressional districts. Lugi, hindi po ako. Lugi, sa matagal ng panahon, ang mga kadistrito ko at ang mga mamamayan ng Batangas. At pag mas based on population at other reasonable metrics, ang budget allocation, ito po ay makakatulong sa mga probinsya katulad ng Batangas na for a long time hasn't gotten its fair share of the DPWH budget. Sir, clarification lang. Kayo po ba yung nag-request na itaas sa GAA? Ako po ay nagsasubmit ng mga requests para sa mga classroom buildings sa aking distrito. Yes, at lilinawin ko lang po na lahat po ito ay based on the requests of the LGU or the barangays at wala po akong dinagdagan na hindi multipurpose building, school, water system, o iba pang mga pangangailangan ayon sa lokal na barangay, walang road, wala pong slope protection, at yung presyo ng road sa aking distrito ay pinababa ko pa. Nagsulat ako sa House Committee on Appropriations kung pwede kahit na hindi ibinaba ang presyo sa buong bansa, mas ibaba nyo yung sa akin para yung matipid ay maibigay sa dagdag pondo para sa classrooms. Sir, di ba proponent ang tawag doon? Opo. At ipinagmamalaki ko na ako ay proponent para sa mga proyekto sa mga classroom. At actually, ang ating nirespeto din na dating Senate President Franklin Drilon ay nagmalaki din. Or sorry, to say it in Tagalog, in English. He is proud that he is the proponent of high-quality projects in his district in Iloilo City. Dahil kung walang anomalya, kung wala kang kinukuha sa proyekto, pinost ko sa Facebook ang sagot sa inyong tanong. Dapat i-post ng lahat ng mga proponent ang kanilang mga proyekto. At kahit na yung mga hindi ako ang proponent, basta na sa aking distrito, masisigurado ko maganda ang ang DPWH ang nag-imprint. Masisigurado ko hindi ako kukuha at kung may anumang balita na may nanghihingi sa DPWH sa aking distrito, sabihin mo sa akin. Huwag mong sabihin sa iba muna. Hulihin natin. Dahil bawal ang kickback sa unang distrito ng Batangas. Kaya, tama po. Pag hindi ka kumukuha, hindi mo dapat itinatago, pinost ko sa Facebook, katulad ng ibang mga senador na pinagmamalaki nila ang kanilang mga magagandang mga proyekto. At ito po ay patunay na ilabas lang natin lahat ng mga files ng mga proponents dahil
kung wala ka namang kinuha, hindi mo dapat itago. Sir, sige, last na lang din po ako. Yung kay Gardiola lang po, aside from na-freeze na po yung mga bank accounts niya ng AMLA, yun nga po, medyo mabagal daw yung yung pag-ano sa kanya ng justice. So, kilala niyo po ba yung nagpo-protekta sa kanya sa Malacanang? Marami pong mga naging kinatawan ng mga distrito kung saan may proyekto siya o naging kawani sa mga ahensya kung saan may proyekto siya, at ayaw ko namang pangalanan sila dahil ako po ay actually natutuwa na may mga nangyayari patungkol dito, at nag-post naman ako ng aking pasasalamat dahil sa pag-freeze ng CA ng at AMLAC ng kanyang bank accounts. And muli, ayoko naman na mag-wish ng anything ill on any of my colleagues sa Congress, pero I'm only just bringing to public attention the information that is available to me. At sorry, unless you have another follow-up question, may dalagdagan. Yun na po. Mataas na opisyal from Malacanang. So, may Well, I posted on Facebook po yung isang totally different topic sa mga pinag-uusapan natin, pero not in aid of any media coverage of it, but just to bring attention to the people who are appointing regional directors in DPWH. I thank Secretary Vince Dizon for being transparent last Monday when na-remove sa pwesto ang ilang mga regional directors at district engineers ng DPWH, at lumabas nga na in-appoint, subject to the papers being released na noon, libas ko ito, hindi pa lumabas, ng bagong regional director ng 4A na district engineer ng Batangas 3rd District. Ito po ay si District Engineer Carolina Pastrana. Ang pinapoint out ko lang po ay bihira ang district engineer na direktang nagiging regional director, dahil meron naman pong mga assistant regional directors. Tapos, meron pong 16 district engineering offices sa Region 4A, ang isa sa mga pinakamalaking mga distrito sa buong DPWH. Kaya, ang kina-question ko, bakit sa lahat ng mga posibleng ARD o DE na pwedeng maging RD ng isa sa mga pinakamalaking rehiyon sa bansa, yung ginawang RD, ang RD ng distrito kung saan ang mataas na kahoy na hometown ni Congressman Garjola. Kaya ang lumalabas po dito ay may mga connection pa si Congressman Garjola sa DPWH. At I am not accusing anyone again of anything. I am just pointing out that if this person becomes regional director, then Congressman Garjola will again have someone promoted into a position that will somehow benefit him if it is to be factually stated that his companies are implementing projects and he is based in this region. Then I would hope, not for any media coverage of this matter, but just for action to be taken, that para lang hindi na questionin pa ang mga alleged na mga maanumalyang proyekto sa mataas na kahoy, ay humanap naman tayo ng mga opisyal na hindi konektado sa mga taong kasalukuyang iniimbestigahan ng DPWH. Pero sir, hindi siya sa DPWH, sa Malacanang. Ipupush through niyo pa ba si Garjola ang investigasyon o kahit may protection siya from Malacanang? Yes, I'm continuing to expose whatever information I find about these projects like this. And in all fairness to the government, I said na I will blame it effectively. But I said, papangalanan ko yung mga koneksyon ng mga iba sa kanya pag hindi aaksyonan ang kanyang kaso. Mabagal naman lahat ng mga proseso sa lahat ng mga gobyerno. Pero nakikita man natin na gumagalaw
ang kanyang kaso. Kaya I'm not going to portray na anyone is sitting on it because may progress naman. Pero mabuti kung pagkatapos nito, i-confirma ng DPWH kung meron na talagang mga datos tulad ito na may mga insertions na mga congressman na sa kanilang files. Okay? Maraming salamat po. Thank you po. Sir.